Pilipinas, ang oras po, 6:36. Partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanyeras. At kami po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Umuulan na ba ng basa? Medyo some kind of. Oh, kasi nung papasok ako, umuulan, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Ewan ko. Kumusta po ba sa inyong lugar? No? Tinatanong ko kasi baka meron kasing low pressure area or merong, although inaasahan natin na lalabasin agad dito sa Philippine Area of Responsibility, Attorney Cam, but just the same, ang tanong makakapaglaban na ba kami? Makapagpapatuloy na ba ng sinampay? Makakapaglaba, kula, at pagpapatuyo na ba kami ng sinampay? Ayan. Yan Hindi po na ba amoy ano yan? amoy kulob. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan at kukunin natin, nag-deviate tayo sa usual na na format dahil ngayon, Attorney Cam, although magtatalakay pa rin po kami at welcome pa rin po ang inyong mga questions patungkol dito sa ating topic tonight, tatanungin namin kayo, pupulsohan namin kayo. Ano po ba ang feel ninyo? Sang-ayon po ba kayo dito sa paulit-ulit na isinusulong, Attorney Cam, pero hindi makalusot-lusot na divorce bill? Pero sa unang, ito ba is this first time na both houses, Attorney Cam, although ito naman ay nasa pa lang, nasa committee level pa lang, nakalusot na po, nasa committee level itong divorce bills. Kasi sa Senate and sa Congress, Attorney Cam. Noong, if I'm not mistaken, Marso ba o Mayo, lumusot sa lower house at ngayon, September 18, lumusot naman sa House of, sa Philippine Senate. Dos Kumpanyeras. Kayo nga po, ano po ba ang feel ninyo dito? Pwede po kayo magpadala ng inyong mga reaksyon, ha? Kung ano ang gusto ninyong mangyari. Hopefully, Attorney Cam, ito ay maisulong talaga para dun sa mga nangangailangan nito. Kasi kung kayo naman po ay sinuwerte kayo, Sinuwerte kayo, matino ang napangasawa nyo, o kayo ay matinong asawa, o sinuwerte ang asawa ninyo sa inyo, hindi ito problema at hindi ka dapat ma-threaten or hindi dapat ma-threaten ang iyong relasyon just because meron ng bill, di ba? Hindi dahil sa nagpo-produce ng mga gamot para sa sakit na cancer ay apektado ka dahil wala kang cancer. Hindi, parang ganun lang yun yung analogy, Attorney Cam. Dos Kumpanyeras. Tsaka kung titignan mo, Panyera, marami ng ibang bansa ang merong batas na ito, Tayo na lang dito sa Pilipinas ang medyo Vatican. Ang Vatican ang medyo naiiwan. Hindi naman sa ibig sabihin ay makikiuso tayo. Pero this gives, kumbaga, ang layunin nito kasi ay mabigyan ng pagkakataon. Yung mga naabuso, yung mga hindi pinalad, hindi kagaya ni Attorney Cam na sinuwerte kay Papa Kim, kaming mga walang Papa Kim. Kaya naman ito po, ano po ba ang tingin ninyo dito? Yan, i-text niyo po kami, ha? Dos Kumpanyeras. Of course, welcome po ang inyong mga opinion, lalong-lalo na ngayon, sang-ayon ka ba o hindi? Pwede po kayo magpadala bilang comment sa 0918-282-6485 o kaya naman sa DZRH TV 4K live stream. At syempre sa social media, live na live po kami sa Facebook. Hanapin niyo po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page. Alam mo, Panyera, marami magtatanong, bakit
kailangan pa ng divorce law? Kung meron naman tayong annulment. Ano bang pinagkaiba ng annulment sa divorce law? Ayan, pwede nating talakayin yan mamaya, di ba? Oo, para na din po, meron tayong, alam mo, Attorney Cam, ang isang matalinong tao ay gumagawa ng desisyon, no, ng kanyang opinion, no, binabasa ang kanyang opinion or stand sa mga bagay-bagay kapag alam na niya yung mga kumbaga informed ang kanyang opinion, ibinabase sa sa facts or sa matalinong pag-aaral. Ayan. Dos Compañeras. Ayan. So, Attorney Cam, bago tayo magpatuloy, magandang gabi. Malakas daw ang ulan dun sa Nueva Ecija. Attorney Cam, sabi ni Ginoong Apolinario Castillo. Gayon din, si Eduardo Narvaez, sabi niya, Attorney Rina is back. Yes po, oo. Kapag ka Wednesdays, kasi Attorney Cam, nag-i-schedule ako ng hearings Yan. Tsaka usually Wednesdays and Fridays yan. Magandang gabi din po, Tita Ami Miraflor Garcia, Ma'am Irene Almodovar. Maraming salamat po, Ma'am Irene, sa palagi ang pag-share ninyo. At syempre, si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii. At gayon din si Lynn Sason, Kenneth Arevalo, Ria Anarna at Tita Ami Miraflor Garcia, Simon Beats at saka si Eli Abanto. Si Eli Abanto, sabi niya ganun, watching from Labo Camarines Norte, pabor ako sa divorce bill. Ayan. Maraming salamat po, Eli. Yan. Si Roxanne Costa, magandang gabi po sa Tornino Laway Senior, Estrelita Reyes, Mumtaz, Glang, stay safe and healthy everyone. Arsona Arnaiz, good evening po. Ako po yung nanonood dito po sa may bansang Kuwait. Ayan. At si Jerry sa Magaysay, na nanonood naman din po sa atin. Magandang gabi. At Attorney Cam, sabi ni Florencia Bautista, sabi niya, ano bang nakapaloob sa law na yan? Or ito po ay hindi pa law, ito po ay panukalang law. Panukalang batas pa lamang. Proposed pa lang po ito. As far as I know, sabi ni Ma'am Florencia Bautista, yes, ako dyan. Yan sabi niya. Dos Compañeras. Simon Beats, pabor din sa divorce bill, Attorney Cam, no? Okay, sabi, okay. Based on daw sa mga nalaman niya tungkol sa ibang bansa tungkol sa divorce law. Ayan. Kaya po tatalakay natin para tayo ay meron kayong informed na opinion. Okay. Sabi niya, thanks for mentioning my name, mga Dos Compañeros. Lagi naman po kayong binabati namin. Ayan. Unang-una, no, wala pa po tayong divorce sa Pilipinas. Kaya nga po, no, ito ay nagpaulit-ulit na, Attorney Cam, pagpa-file sa Kongreso, pero hindi na-aprobahan. Hindi man lang nakaka-first base. Pero at least ngayon, parang, nakatungtong, di ba? Parang ganon, no? Pero ito po ay naiiba sa meron po kasi iba't ibang klase ng paghihiwalay. Yung isa, legal separation. Ang legal separation, Attorney Cam, separation from bed and board. Nananatili po kayong kasal pa. Kahit kayo ay may basbas na ng korte ang paghihiwalay, nananatili pa rin kayong kasal. No? Yun nga lang, pwede kayong hindi na magsama sa iisang bubong. No? Pero hindi pa rin kayo pwedeng mag-asawa, no? Ng kanya-kanya. No? Pangalawa, meron tayong tinatawag na Declaration of Nullity of Marriage. Yung Declaration of Nullity of Marriage naman, sinasabi dun void from the very beginning. Ano ba yun? No? Walang lisensya, walang marriage license, unless of course nagpo-fall kayo sa mga exceptions. O kaya naman, Attorney Cam, bigamous, ibig sabihin, ikaw yung pangalawang asawa, married pa yung isa sa inyo, validly married pa. Therefore, void from the very beginning. At kahit pa manalify o ma-annul yung previous marriage, void pa din ang inyong kasal, yung pangalawang kasal. Okay? Ibig sabihin, itong Declaration of Nullity of Marriage, sa simula pa lang, walang visa ang kasal nyo. Walang visa ang kasal. O kaya naman, dyan din po pumapasok yung psychological incapacity na basihan, no? Para sa pagpapadeclare na void ab initio inyong kasal. Iba naman pong alien, iba naman pong usapin kapag tinawag na annulment of marriage. Although ang tawag natin sa lahat lang yan, annulment di ba? Yung annulment of marriage naman, Attorney Cam, yun ay valid sa simula, pero may depekto, kaya pwede mo siyang ipa-nullify, ipawalang visa. Pero ito ay limitado lamang ang pagkakataon. No? May kanya-kanya po silang grounds. Ngayon, isinusulong ito namang diborsyo. Diborsyo isang entirely different because this is absolute divorce ang binabanggit, Attorney Cam, doon sa panukalang batas. Ito, no, naiiba ito kasi, Attorney
Attorney Cam, doon sa mga previous, doon sa declaration of nullity at saka annulment of marriage, kapag ka ikaw, kayo ng asawa mo ay na-declare na void ang marriage o kaya naman ay nullified na ang inyong marriage, tapos na, wala na kayong pakialaman sa isa at isa. Walang suporta, walang sustento, si Mrs. o si Mr. No? Dito merong specific na provision, Attorney Cam, para sa provision ng spousal support, parang kagaya sa ibang bansa. Yan. Dos Compañeras. Isa po yan sa mga features nitong Yes. divorce bill. Tsaka alam mo, Panyera, pag narinig ko yung divorce na yan, dahil tayo yung mga nanonood sa mga Hollywood, di ba? Mhm. Ang laging tumatatak sa isipan ko pag divorce, yung kanilang ginagamit na ground ay yung irreconcilable marital differences. Yung di hindi ba? talaga magkasundo. No? Oo. Kaya nga po, sino ba yung mga ikinasal, Attorney Cam, na kinabukasan, divorce na kagad, Oo. nagpa-divorce na kagad. Sila diba? Angelina Jolie, Angelina Brad Jolie, Pitt, di ba? Madonna, Oo, sino pa? madami. Kardashian, ayan. Oo. Of course, hindi natin gusto ang ganyan. Lahat naman tayo kapag ka nag-aasawa, Attorney Cam, gusto natin ng forever. Mhm. Yun nga lang, hindi tayo siniswerte lahat. Hindi tayo kagaya ni Attorney Cam. Dos Compañeras. Panyera, di ba? Aminin man natin sa hindi, yung nakilala mo bilang jowa mo, ano Ay, yan iba eh? na. Always best foot Oo, forward kasi pag mag-asawa na kayo, merong lalabas pala na, ay, may ugali pala to na hindi ko nakita nung kami po ay magjowa or Oo. mag-boyfriend, magnobyo at nobya pa lamang. Kaya Panyarang ginawa ko talaga, nag-pray ako Panyara. Ang pray ko lang nun, sana hindi magbago. Kung ano yung nakilala ko nung siya yung binata, sana ganun pa rin nung ikinasal. So far naman wala pa rin pinagbago. Kasi kung may pinagbago talaga Panyara, yung nananakit, di mo alam. O, diba? Yung iba Nananakit napaka-sweet nung araw. Oo. No? Tapos- Nakakasakal sa kaswitan. Oo. Tapos yung pala, grabe magselos. Tapos grabe din nananakit na. mambugbog. Ah, Oo, diba? May kakilala nga ako, Attorney Cam, Oh. isang nagtatrabaho sa ibang bansa yung lalaki. Yung babae yung lalaki gusto yung babae naka-video 24/7 Ganun kasi ba gustong yun? i-monitor. Kaloka. O, di ba? Pag umuwi ng Pilipinas, cellphone, lahat, lahat binubuksan, Ay. pati email, pati Mhm. work mail, o, di ba? Yun, nakakatakot, di ba? Hindi dahil sa kung ano pa man, pwede ka rin magdelikado pati sa trabaho mo kasi may mga confidentiality agreements kayo, Yes. di ba? Delikado din. Dos Compañeras. Yun yung may pagkapraning, Attorney Cam. Mm. O kaya naman, noong kabait-bait nung araw, pero nako, babaero, lalakar pala. Correct, di ba? Tapos, ang bait-bait, hindi mo nakita nagiinom. Biglang nag-addict pala, no? Oo. Mag-asawa kayo, O di kaya ba? naman, Attorney Cam, yung kumbaga, ayos naman kayo. No? Oy, perfect gentleman. Yun pala, gentlewoman. Di ba? Di ba? Oh, yung mga 90s mo, isinusuot niya paggabi. O kahit araw. Di ba? May kakilala ako, Attorney Cam, nung pa sa kama nila, suot-suot yung pantulog niya at may kasamang ibang lalaki, yung kanyang mister. Totoo Di ba yan? Oo. Dos Compañeras. Grabing marites yan, Panyera. Kaya naman magandang gabi sa iyo, Vince Haen, and happy anniversary pala, no? 83rd anniversary ngayon sa DYRC Action Radio Cebu. Yan. Wow. Magandang gabi din sa mga Subuanon. Yan. Maayong gabi ikaninyong tanan. Dos Compañeras. Anyway, isa-isahin po natin itong mga nakasaad, na yung mga salient features ng divorce bill. Although ito, Attorney Cam, inaasahan lang ng mga supporters nito na sana ay magtuloy-tuloy. Dahil kung kayo po ay maayos ang inyong pag-aasawa, ay congratulations po, swerte, saludo kami sa inyo. Para sa mga hindi sinerte, ito po yung natitirang pag-asa para sa kanila dahil unang-una napakamahal magpaanal, no, Attorney Cam. Mahaba ang proseso. Although ito rin, Attorney Cam, may parehong proseso pero may mga provision dito sa panukalang batas na mas magiging madali, lalong-lalo na po para sa mga hindi sapat, kumbaga ay salat sa pondo para tuunan ito ng budget. Dos Compañeras. Ayan. So, Kenneth Arevalo, kung ang batas na ito, kung sakaling maaprubahan ay applicable sa inyo, ay okay yan. Pero kung hindi applicable sa inyo, ay magandang dagdag kaalaman ito para sa lahat. Marilu, Palet, yes na yes ako sa divorce. Sabi ni Eduardo Narvaez, kwento po more. I'm just trying to make it more interesting. Ayan. Yan, sa inyo pa pong mga kwento ha, i-share din po ninyo.
Magbabalik pa pang programang Dos Kumpanyeras, ilan po muna mga paalala. Nakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras at nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At tinatalakay ho natin ang pending na divorce bill sa both houses of Congress, sa lower house, sa House of Representatives at sa Senado. Ayan. At ito po ay naka-first base na, Attorney Cam. Uy! Pumasa na sa komite. Ayan. I-endorse na ito. No? Para magsa-second reading niya yata, Attorney Cam. I don't know kung kailan. Pero ito po yung sa House of sa Senate, Attorney Cam, ito yung Senate bill, consolidated na ito, Senate Bill number 2443, no? Consolidated na ito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bills, no? Pinag-isa na. Yan. At they came up with this bagong bill. Ang tawag nito ay Dissolution of Marriage Act. Yan. So, sinasabi dito yung adoption ng divorce policy para sa mga fundamental freedoms na ginagarantiyahan naman ng ating saligang batas. And pursuant na din doon sa Universal Declaration of Human Rights at saka ng International Convention of Civil and Political Rights and Convention ng Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Rights of the Child, and International Human Rights Instruments, kung saan ang Pilipinas ay party din. Ayan. Isa rin po sa kinukonsidera dito or kumbaga ay binibigyan ng malaking halaga yung best interest of the child. Dos Compañeras. Kasi Attorney Cam, anong best interest ng child ang pag-uusapan kung bugbugan blues gabi-gabi? Correct, Kapag diba? nalasing si tatay o kaya naman ay kapag nagselo si nanay. Ayan. Walang patumanggang, anong tawag doon, Attorney Cam? Pagbubunga nga. Ano daw ba ang sinabi ng megaphone sa bunganga ni nanay? Ganun eh. Of course, hindi lang ang nanay ang mga mabunganga minsan. Minsan yung tatay mas matindi pa. Hindi naman po eksklusibo ang pagiging mabunganga sa mga babae. May mga bungangerong lalaki din, panyera. At yung pagbubugbog, hindi lang naman lalaki ang capable nun. Yung iba, yung mga lalaki, tahimik lang, wala, hinahayaan lang dahil baka mabawsi. Pero si nanay, yung babae, yun ang may kakayanan na mabungi si tatay. Dahil sa isang buntal lang, itasik ang ngipin. Diba? Yes. At pag sinabi nating divorce bill, panyera, or divorce, no? Meron itong definition na kung saan ito po ay legal na pagpapawalang bisa ng kasal ng korte kung saan ang isang asawa o kaya dalawa sila po, no, both spouse po ay pwedeng mag-file ng complaint for divorce at ang epekto po nito, sila po ay babalik sa status ng pagiging single. At pareho silang pwedeng mag-mingle. Pwede ulit mag-asawa, Attorney Cam. Of course, meron pa rin mga obligasyon na maiiwan. Kasama na dito yung joint yung pag-aasikaso ng bata, no, ng kanilang mga anak kung meron. Pero kung wala silang anak, edi goodbye. Sayonara, ganon. Wala naman sigurong kakanta ng It's Hard to See You Go. Diba? Pero Attorney Cam, puntahan natin yung mga grounds. Kasi dito sa ating divorce bill, merong 5 years of separation is a ground, no? Para ipa-terminate para pawalang bisa, mag-file ng diborsyo. Pero kung meron ng judicial legal separation, yung 2 taon lang would suffice. Yan. Sa ngayon kasi kahit 1,000 years na kayong hiwalay. Wala pa, no? Mula sa previous lives ninyo. Iba, 10 taon, 20 taon na. Diba? Diba? Malalagutan na lang ng hininga. Isang gabi lang na nagsama, nagsiping, tapos naghiwalay na, malalagutan na ng hininga, nananatili pa rin kasal. Napakasaklap, Kuya Eddie. Dos Compañeras. Sabi nga dito ng ating texter, wag daw isabihin ng kanyang identity, pero go siya for divorce kasi more than 20 years na sila ng husband niya na hindi nagsasama. More than 20 years. Merong mas kilala ko ng mas matagal pa, Attorney Cam. Pero imaginein mo yung sa halip na magkaroon ka ng pagkakataon na bumuo ng
bago at bagong pamilya mo, no? Hopefully, magkaroon ka ng ikalawang gloria. Ano nga may isa? Pangalawang gloria at saka... Ikapitong langit. Charot. Huwag naman huwag naman ikapitong langit. Sobra ka naman. Ano ba? Dos Compañeras. Ikalawang gloria lang. Or sige. ano ba yung pagkalalaki, pagkababae. Anyway, so yun, isa yun sa mga grounds. Now, kapag ka yung commission ng rape by the respondent spouse against the petitioner spouse, no? Kung ginahasa ni Mr., si Mrs. o ni Mrs., si Mr., na kasi posible din mong mangyari yun, no? Whether before or after the celebration of the marriage, no? So take note, meron na po tayong tinatawag ngayon na marital rape. Correct. Oo. Hindi po lisensya ang pagiging mag-asawa para Oo. pilitin ng inyong spouse na makipagniig, makipagtalik sa inyo. Kailangan po ng express Consent. no? Pag sinabing wag dito, ano ba yun? Paano ba O kaya i-interpret? paano pag implied consent? Ah, Kinindatang ka. pero hindi po. Kasi pagka, Kailangan ano? baka in the middle or bago pa magkaroon ng penetration, Oo, nasabi, okay. ayoko Ayoko pala. pala. Wag niyo pong ipupursue Oo. because karinyuhin niyo na lang, no? Mhm. Kasi baka dito pumasok yun kung ayaw niyo ng divorce. Correct. Although, no, Attorney Cam, hindi naman, itong mga bagay na ito ay dapat na napagkakasunduan niyo Correct. rin. Ang pag-aasawa kasi ay binubuo rin ng mga sakripisyo and compromises. Mhm. Pero hindi dapat na maubusan ka kapag ka ikaw ay nag-asawa. Yes. Kaya nga pag Magtira ng sinabing, sarili. pag sinabi ng babae na stop o kaya ng lalaki na stop, diretso ka CR. Ganon. Stop, look, and listen. Dos Compañeras. Okay, and of course, yung mga grounds for legal separation, Attorney Cam. Napakaganda. Kasi sa legal separation, separation from bed and board, no? Kasal pa rin kayo. Kasal pa rin kayo, Mhm. nakatali pa rin kayo sa isa't isa, no? Mhm. Kahit pa hindi mo na siya masikmura, kasal pa rin kayo. Mhm. At kapag nakipag-sexual relationship ka sa iba, maaari ka pa rin managot either sa adultery or concubinage. Kapag ka lalaki, of course, may mga kondisyones pa. Pero pag babae, single act, no? Single sexual act doon sa ibang lalaki na hindi mo asawa, ay pwede kang managot, no, for adultery. Ayan. At tandaan po natin, no, sa legal separation, napakaraming grounds. Kasama na dyan yung mga paulit-ulit na pananakit, yung bugbugan blues na sinasabi. Kasi ngayon, Attorney Cam, yung bugbugan plus, hindi ka, Oo. kahit pa sabihin mo, pupunta ka sa korte, kasal pa rin kayo eh. Correct. Pero ito maganda itong pagkakataon, Yes. Attorney Cam. Drug addiction, pasok din dyan. Habitual alcoholism, yung inom ng inom. Oo. Pwede rin dito. Tapos yung lesbianism or homosexuality. Although ang sinasabi po, yung lesbianism and homosexuality ay hindi naman siya ground unless, nag-commit na sila ng marital infidelity. Yan. So, ibig sabihin, halimbawa, yung asawa mo pala ay lesbian, tapos nag-pursue ng ibang babae, at nagkaroon ng pagniniig, pagtatalik, o kaya naman yung lalaki, yung husband mo, gay pala, no? Nag-pursue ng relationship with another man, no? Yun po ay nag-pursue ng relationship at nagkaroon ng pagtatalik, yun po ay maaari ng maging ground para sa Yes. divorce. So, sa ngayon, Attorney Cam, walang ganun eh. Dos Compañeras. Kapag magdusa ka, 'di ba? Ganun ang sitwasyon natin sa ngayon. Correct. Now next, no? Ito, Attorney Cam, yung tungkol sa divorce decree obtained abroad. Ayan. Kasi sa ating pong family code, dapat ipapa-recognize mo yung divorce dito sa Pilipinas. Although dito sa panukalang batas, Attorney Cam, kailangan mo pa rin ipa-recognize, pero parang pinasimple at mas pinadali, no? Sa ilalim po ng nitong panukalang batas na ito. Parang ano yan nakakuha ka ng divorce sa ibang bansa. Sige, kukuha din ako ng divorce dito sa Pilipinas. Ito naman, Attorney Cam, may mas tedious kasi sa current situation, no? Napakaraming kailangan mong patunayan. Dos Compañeras. At ito na po, pumapasok na po dito yung irreconcilable marital differences or irreparable breakdown of the marriage despite, earnest efforts at reconciliation. Subject, of course, sa cooling off period. Meron tayong fund dito Akala ko nagaganon ka kasi cooling off. Cooling off period of 60 days. Yan. Ngayon kasi, Attorney Cam, meron pa rin niya, susubukin pa rin kayong
no, paghusayin, pag-ayusin ng asawa mo. Mhm. Pero dito, 60 days lang. Mhm. Kapag hindi pa rin naayos, talagang go na. Gera patanig pa din kayo, talagang Mhm. hindi nyo talaga kayang pakisamahan ng isa't isa, ay maari na po ito. Talagang Ayan. magkaiba kayo ng mga opinion, lagi na lang ito yung pinagdadibatihan ninyo, paulit-ulit na lang pinag-aawayan ninyo, talagang hindi na, no, damage na yung inyong relasyon, yung marital relationship, kung saan pati ang mga anak nyo, damay-damay na rin, Yes. ano? And of course, ito, Attorney Cam, yung marriage annulment or dissolution sa church o kaya sa religious entity o kaya yung sa mga customs and practices natin na traditionally recognized. Na? Ngayon po kasi, no, kapag kahit pa kayo ay nagkaroon na ng marital dispensation sa church, no, may mga kilala kong ganito, Attorney Cam, nagkaroon na ng marital dispensation sa church, ibig sabihin, binibasbas na ng simbahan ang inyong paghihiwalay, kailangan nyo pa rin mag-file ng annulment of marriage. At wala ang assurance na kapag na-annul na kayo sa simbahan or may marital dispensation na kayo, Ay, walang assurance na ma-annul din na mag-grant ang inyong petisyon. Yun. Yung Dito sa nakakatakot. divorce, Dito sa divorce, malaki yung chance at ipaparecognize mo lang. Kumbaga, madali na siyang ipagamitin bilang ground, no, sa divorce, petition for divorce. Dos Compañeras. ibig sabihin, Panyera, mas dumami yung mga Oo, mas grounds, pinalawak. mas pinalawak ang mga dahilan para ikaw ay makapag-file ng petition for divorce at kayo po ng inyong asawa ay makapag-separate na, makapaghiwalay na. Yan. Take note po na ang highlight po natin dito hindi yung paghihiwalay kundi yung pagkakaroon ng pag-asa na makabuo ng pamilya na mas maayos, no? Pero nananatili pa rin po yung obligasyon sa anak kung merong anak na nabuo during doon sa period ng pagsasama nitong dalawang taong gustong kumuha ng diborsyo. Dos Compañeras. Actually, Attorney Cam, dito, no, pwede yung mag-file separately or jointly. Ito yung maganda, no? Kasi ngayon, sa current setup, pag kayong dalawa Bawal. mag-file, Collusion. Collusion. O sasabihin, nagkukuntsabahan yan, no? Magkakuntsaba, nag-usap yung dalawa, kaya nga sinasabi natin, ano, may nagtatanong sa atin dati, no, paano po yun? Ayaw pumirma. Wala po, no such thing as pirma kapag kayo ay nagpapanal. Why? Yan po ay mali-maling kwento ng mga nasa TV, ng drama. Because kapag ka po nagpapaanal, hindi po kailangan ng pirma niya doon sa inyong petisyon, no? Yun po ay applicable lamang sa diborsyo sa ibang bansa. Yan. Baka dito din po sa atin kung sakasakali maisabatas ito. Pero for annulment, declaration of nullity of marriage, or legal separation, baka hindi pa nga po ma-approve or bigla na lang i-dismiss ang petisyon ninyo because sasabihin, ay may collusion, nag-uusap, nagpipirmahan. Bawal po yun. Meron pong tinatawag na collusion report na ginagawa ang prosecutor na ini-assign ng Solicitor General, no? Para tingnan kung ito ba ay nagkukuntsabahan, nag-uusap ba ito. So, kung hindi kayo nag-uusap, sabi nga, the betterer. Dos Compañeras. Ayan, next, Attorney Cam. Ayun po yung mga grounds, no? So, meron ding provision kung sakasakali yung joint plan for parenthood na isasubmit sa korte. Yan. Tsaka, kanina binanggit mo rin yung support sa mga bata at yung spousal support. Yun ang maganda Panyera, di ba? No? Na kahit kayo magkahiwalay, no, meron pa rin suporta sa unang minahal mo. Tsara. Oo. Ito nakalagay, Attorney Cam, Section 9 ng Divorce Bill, na yung kapag ka, not Section 9 on spousal support, pero may Section 11 pala, yung tungkol sa support, na pwedeng ma-entitle dito yung innocent spouse. Yes. Yun. Ang magbibigay ay yung guilty spouse. So, posible din, Attorney Cam, kung sakasakali, pati lalaki ma-entitle sa support kung si Mrs. ang may kagagawan, no? Kung bakit kayo ay nagkahiwalay. Dos Compañeras. Ibig sabihin siya yung nagbigay ng rason, ng dahilan, ng ground, no, para mag-seek ka ng support ng divorce decree. Ayan.
Dos Compañeras. At hindi lang yon, Panyera, kung halimbawa hindi tinupad itong spousal support tsaka dun sa child support, maaari pong makulong, no, ng prisyon mayor itong spouse na hindi nagbibigay, at meron pang fine na 100,000 to 300,000 on top pa dun sa support na dapat ibigay sa asawa tsaka dun sa mga Ibig anak. sabihin, makukulong ka na, magbabayad ka pa. Ayan. Ayun. So, yun po ang mga specific features ng ating divorce decree. At ito yung maganda rin, Attorney Cam, yung indigent litigants. Merong evidence of indigency, maaari po kayong magpakita ng inyong, halimbawa, yung kung magkano lang kinikita ninyo na hindi kayang mag-hire ng services ng abogado, pwede po mag-provide ang estado tungkol sa ng estado ng suporta sa inyo, ng gobyerno, pati na rin yung mag-a-assign sila ng social worker, mga psychologist and psychiatrist, preferably from government agencies. Ayan. So, malaking tulong ito, Attorney Cam, para naman, kasi ngayon ang reklamo natin, ay, ang tagal na po salbahe po talaga napangasawa ko, pero nananatili silang kasal because, ay mahal po magkano ba sa annulment? 250,000, no? Depende pa sa abogadong makukuha mo. Pag Attorney Cam ang makukuha mo, sorry ka na lang dahil mas mahal si Attorney Cam. Dos Compañeras. Diba, kamahal-mahal. Ito, Attorney Cam, you have a shot. No? At you have a shot na mag-pursue or mag-seek ng mas maayos na buhay, family life para sa iyo. No? Kasi lahat naman tayo deserve natin ng second chance. Yan. Ikalawang langit. Ikalawang gloria. Hindi na ikapitong langit. Huwag naman ikapitong langit para namang, pag nakapito ka na, Attorney, kapag pampito ka na, abay sumuko Pero ka na, alam mo, baka hindi mo, wala. Although sabi ni Mama Vita, di ba? Oo, sabi ni Mama Vita. Hindi, sabi ni Mama Vita hanggang 5 daw. Pag yung 1, 2, 3, 4, 5 talaga at wala talaga, ay wala na. Okay, pero pero may 5 chances ka pa daw. Ako, I think, no, habang kada gising mo sa umaga, meron kang pagkakataon. Chance. Panyera. So you grab your chance. No, you grab the chance. Not necessarily sa pag-aasawa, kundi yung pagkakataon, no? Bigyan mo ng pansin yung mga pagkakataon ninyo. Take advantage of the opportunities, no? Kung swertehin ka, swerte ka. Kung hindi, bukas ulit. Try ulit, no? Diba? Try and try until you succeed. Ang importante until lang. you die. Ang importante lang, Attorney Cam, ang paghahandaan mo, kasi nabuhay ka naman, ipinanganak ka na solo ka lang. So mamamatay ka rin na, solo ka lang. Mamamatay din tayo na solo din lang tayo. So ang paghahandaan natin, dapat kasama sa paghahanda natin yung ating personal. Huwag mo uubusin ang sarili mo. O, di ba? May hugot ako. Dos Compañeras. Anyway, magbasa tayo, Attorney Cam. Oo. Basa ka. Yung mga nanonood sa atin. Ito sa DZRH, Dos Compañeras, dito ako sa DZRH News, nasa Dos Compañeras Kapanyera, di ba? Oo, ang daming nakaka-relate. Sabi ni, nagpapabati lang. Sige, Sila go Rick ahead. Cuenca, Luar Odiel, Taytay Val, C. Borges, Eddie Plensky, nanonood sa Cagayan de Oro. Ako po, sang-ayon ako sa divorce. Kawawa po kasi yung mga bata. Sabi niya. Magandang gabi po at maraming salamat sa panonood. Si Mito sa Paradina, magandang gabi po sa inyo. And si Lito Laracas nanonood sa atin dyan sa Cavite, pero originally taga Torrijos, Marinduque siya. Magandang gabi din si Sir Alray Peralta, kapitbahay ko ito dyan dati dyan sa may Makati. Yung sinasabi ko sa iyo na ang loob ng bahay ko ay Makati, ang pintuan ko ay Pasay. Oy, napagandang question ni Cyber Tito. Ilang beses naman po pwede makipag-divorce? Siguro Depende kung may ground. Grounds, kapag may grounds. Pagka may ground. And by the way, pwede rin kayo mag-reconcile. Diba? Kasi wala namang sinabi na doon sa isang divorce beses ka lang. bill na to na isang beses ka lang pwede mag-divorce, di ba? Yes, depende. Ayan. Hindi po ito kagaya ng pagpapalit ng pangalan na isang beses mo lang pwedeng gawin. Eto nga, sabi ni Zen, yung nanay at tatay ko, walang araw na hindi po nag-aaway. Nagkakaitakan pa sa pila. Pero happy wedding anniversary sa kanila sa October 2. Siguro kasi walang ground for annulment or declaration of nullity of Attorney marriage. Cam, talaga lang hindi napapagtuunan ng pansin, no? O kaya talagang
intention nilang they go through with it. Mhm. No? Ayan nga, sabi nga ni Zen din, minsan po sa mayayaman lang applicable lang annulment kasi nga medyo may, din yan, may babayaran ka. Sa probinsya po, wala pong ganyan eh. Normal na lang po yung mag-away yung Hindi, mag-asawa. normal naman ang pag-aaway, Attorney Cam, kaya mayaman o mahirap, Attorney Cam. Wala yan sa wala Sa yan sa status. status ng Yes. buhay, no? Normal lang yan. Kaya ang question lang dyan is, meron bang sapat na budget para gawin ito? Kasi yung iba hindi nila iniisip dahil wala akong pera eh. Mhm. Ang priority ay paglagay ng pagkain sa table. Ayan. Eto, titingin pa ako ng mga punto, Attorney Cam. But before we pause for commercial, I would like to answer some questions. Ay, bakit ba nag-lock na itong aking pinagkukuhanan ng questions? Ayan. Ito yung question, Attorney Cam. Sabi niya, ito pala yung gusto kong itanong. If approved, how will this affect Section 10, Article 266C, yung Anti-Rape Law of 1997, yung effect ng pardon. Kasi dito, Attorney Cam, sinasabi, di ba, yung pag pinakasalan mo, yung lalaking nanggahasa sa'yo, ay ibig sabihin, pinapatawad mo na siya and therefore wala ng criminal liability. Just the same. Pero ang sinasabi po sa batas na ito, yung nanggahasa sa'yo, kapag ikaw, not batas yan, panukalang batas, yung nanggahasa sa'yo, pwede kang makipaghiwalay sa kanya. Kung halimbawa, nagpakasal kayo dahil nga, pakakasalan lang kita para hindi mo ako ipakulong. Diba? Ganon. Ayun. So, yun lang ang punto kong gustong i-raise. Dos Compañeras. Yun. Paano ang mangyayari kung divorce na sa ibang bansa? Kailangan pa bang iparecognize dito sa Pilipinas? Sa ilalim po ng panukalang batas is yes. Mhm. Pero sa existing law kasi, yung recognition of divorce has to go through a very tedious process. This one, simplified, and we don't know yet the details. So hopefully nga, maisabatas ito. Ayan. Ito si Boyak, sabi niya, maayong gabi po attorneys, meron po bang kaibahan sa annulment at sa divorce? Salamat po. Ang pagkakaiba po nila is yung mga grounds, of course, no? Doon po sa may divorce, medyo mas marami po yung Tsaka grounds. mas maluwag. Mas maluwag. Kasi in fact, yung grounds for legal separation, in-incorporate na nila dun sa divorce. Ang pinagkapareho lang po nila ay kapag na-approve ang divorce, ang annulment or declaration of nullity of marriage, pareho po kayong Pwede na mag-asawa. mag-asawa. ulit. Libre Ayan. na kayo. Single na Free. ulit kayo. Yes. Shout out daw kay Michael Bay at saka kay Chia Laron. Pero sabi niya, salamat po sa sagot. Mabuhay kaming mga single. Ayan. Hashtag single. Ano ba yan? Hashtag single for life. Oo. Ginoong Apolinary Madrisa dyan sa New Zealand. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Si Chona, have a nice day. Lagi po ako nanonood. Inaabangan ko po lagi ang inyong programa. Maraming salamat po. Again po, dito sa Panukalang Batas, yung kaibahan niya sa annulment, meron pong provision para sa spousal support kahit na severed na yung marriage. Ayun, nananatili po ang obligasyon sa pagbibigay ng sustento. Yan. Si Grace Recta, ano pong claims sa mga anak pag namatay po ang mga divorced parents? Ang sinasabi lang po ng panukalang batas is yung child support. Pero when it comes to halimbawa namatay po, yung succession pa rin po. Yung civil code, on succession. Oo. Yun po ang mag-govern po kapag namatay na po yung kanilang mga magulang. Maayong gabi, attorneys. Meron po bang kaibahan ang annulment sa divorce? Si Boyax or Salia, nabanggit na ni attorney kami ito. Good evening, Miss Maricor Angeles, Miss Marilu de Guzman. Share ko na po sa nangangailangan ng divorce. Yes. Thank you very much. Totoo. Kasi kung sinuwerte kayo, hindi para sa iyo ito. Dos Compañeras. At may mga questions dito, Attorney Cam, tungkol doon sa divorce decree naman ito, Attorney Cam questions. Pero sasagutin po natin yan sa ating pong pagbabalik. By the way, Attorney Cam, mayroon tayong good news. Yes, abangan po ninyo dahil malapit ng... Sure na. Yes, sure na. Magbalik ang ating Malakas online promo. Yes, and I'm so excited. Mas exciting pa ito kaysa dun sa hashtag single. Hashtag Malakas online tayo. Mukhang pera pala. Joke lang po. Pero kasi, di ba, attorney, kung single ka naman,
mas malaki yung chance mo na mas makapagpunyagi pa dahil mas less ang iyong mga obligasyon. Although marami sa ating mga single din na nagsusustenta sa ating family, pamangkin, yan. Dos Compañeras. So shout out po sa mga single na namumuhay na parang may asawa dahil maraming Pinag-aaral na pamangkin. sa kanilang pamilya. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang mga nakakasama ninyo, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Usapang panukalang divorce po dito sa Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ko pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At Attorney Cam, merong reaction dito. Si Edil Plensky. Sabi niya ganon from Cagayan de Oro. Hindi ako sang-ayon sa divorce, kawawa yung mga bata. Actually, itong divorce po ay hindi para sa mga bata. Para po ito sa mag-asawa na hindi sinwerte, no? I think naman merong mga provision dito sa divorce bill na binibigyan din ng sapat na atensyon, ng atensyon ang kapakanan ng mga bata. Because hindi ba, ang question ko din ay, hindi ba nagiging mas kawawa ang mga bata kung lumalaki sila sa isang bahay na giyera patani ang nanay at tatay, no? Lalo na yung mga nasa development stage pa lamang, Attorney Cam. So, yung trauma at the same time yung anong perception nila sa mag-asawa, sa mga nanay at tatay nila, di ba? Yun din yun eh. So, I think basta kapag ka po kasi nagdiborsyo, hindi mo naman winawalan, tinatanggalan ng inao ng ama ang bata eh. Binibigyan mo lang ng tsansa na mamuhay. Hindi naman ibig sabihin na pagka nagdiborsyo, mag-aasawa na, no? Nagkakaroon lang ng ganong pagkakataon or option. Pero yung responsibilidad bilang magulang, co-parenting, nandoon at nananatili pa din. Ayan, next, Attorney Cam. Ito, medyo mahaba-haba. Sabi niya, good afternoon po, Attorney. Kasal po kami ng asawa ko. Nagkaanak po siya sa kapitbahay namin. Nagsama na po sila nung ako po ay... okay, nagsama na po sila. Ako po ay nasa abroad 24 years ago na po na nagkaroon po kami ng pirmahan sa police station sa aming probinsya na I swear po siya na di na ako guguluhin basta iurong ko po ang kaso against him. Now, may pirmahan kami sa aming police station dahil that time nagkakagol po kami. Ano po ang may basahan po ba yung pirma namin? Now, I am still single, alone, and still in abroad. Thank you po. Sana po masagot. Ano po ang gusto ninyong mangyari? No? Ayan. Malamang, Attorney Cam, ito ay yung protection order, yung binabanggit niya. Kasi Sa pwede police. kang manghingi ng protection order kung ginugulo ka. No? Okay. Pero hindi po ibig sabihin na meron kang protection order ay bawal ka na magsampa ng reklamo. Kasi kung ang ginagawa po niya, repeated marital infidelity, kasama na din, Attorney Cam, yung panggugulo pa sa iyo, o kaya hinuhututan ka, ito pa ay pwedeng pumasok doon sa RA 9262, yung violence against women and children. Take note po, sa obligasyon po, like barangay and ng police, na hindi kayo pagkasunduin. Hindi po pwedeng, isettle nyo yan, no? Under po sa ilalim po ng batas, sinasabi, kailangan ng proteksyon, hindi kayo pagkakasunduin, hindi kayo pagsasamahin, no? Binibigyan lang kayo ng pagkakataon na wag kang lalapit dyan, no? Parang, wag kang lalapit dyan dahil nanganganib ang buhay, nagugulo ang kanyang peace of mind, pati ang kanyang kaligtasan ay nanganganib. Yun po yun. But you are not precluded, no? From filing yung a case under 9262 o yung violence against women and children. Depende po sa kung anong violence, pero ito pong repeated marital infidelity is a form of psychological violence na maari pong mauwi ito sa kulong. Dos Compañeras. Now, dagdag ko na lang, no? Itong sinasabi nyo na 24 years na kayong hindi nagsasama kasi nasa abroad ka, it doesn't mean na kasi na na-invalidate na yung kasal ninyo. So, antayin Existing natin. Si divorce law, no? At pwede ka mag-file ng divorce. Yes. Kasi kung umabot na ng 24 years na hindi kayo nagkakitaan, hindi kayo nagsasama, naghiwalay na kayo, pasok na to dun sa ground for divorce. And another thing, kahit wala pang diborsyo, you other than 9262, yun pong pagsasama nila ng kapitbahay ninyo, no, ay concubinage mong matuturing yun. Yan. Hanggang 4 na taon ang pagkakulong na pwede doon. Dos Compañeras.
Attorney Cam, meron pang isang question. Pakibasa mo nga yung kay Ligaya. Okay. Paano po ang gagawin pagkasal kayo tas naghiwalay na? Yung lalaki may kinakasamang iba. May anak na 2. Dito po sa pinakasalan, meron po siyang anak na 1. Pero ayaw pong magbigay sa una. Napakasakit. May sakit Yan. daw eh. Ayun. May sakit pala, sorry. Magandang gabi. Napakasakit. Magandang gabi din kay Rick Cuenca ng Pakil, Laguna. Attorney Cam, gusto kong sagutin yung tungkol dito sa kay Ligaya Supan na ayaw magbigay. Ng May support. kakayanan po ba na Mm-mm. magbigay ng sustento? Kasi Correct. kung may kakayanan siya at ayaw, tumatanggi siyang magbigay ng sustento. Abay, pwede po kayong pumasok doon. Pwede po yung nagko-qualify yan doon sa economic violence na pinarurusahan po ng RA 9262. Unang gawin po ninyo, magpadala po kayo ng demand letter because yung pong anak ninyo ay entitled sa support at bilang kayo ang legal na asawa, karapatan din po ninyo na makakuha ng sustento. In fact, yung kalahati po ng kanyang sinisweldo, pwede nyong hingin, i-demand. Bakit? Kasi I would assume wala kayong prenuptial agreement and therefore, kayong dalawa ang nagmamay-ari ng sweldo niya. Masyado ba akong bitter? Tsaka hindi lang yung Pero panyera. karapatan niyo po yun. Yes. Kung halimbawang sila po ay nagsasama na, sinabi mo, Yes. nagkaroon pa ng 2 anak, pwede mo itong kasuhan ng concubinage. Yes. Same katulad dun sa ating unang Oo. kaso. Dos Compañeras. Pwede nyo kasing gawing bargaining yung cheap, pang bargain sige, hindi kita kakasuhan, tuloy-tuloy mo ang sustento. Support. Akin ang kalahati ng sweldo mo. Mhm. Lahat ng mga ari-arian, ganito. Ayan. Yes. Kasama po yan sa mga pwede ninyong maging diskarte. Yan. Magandang gabi, Loida Ibanya Sacramento, dyan sa Santa Rosa City, Laguna. Sabi nga, di ba, panyera, naisip ko lang, di ba sa atin sinasabi natin, lamang ang may alam. Dito, lamang ang unang kasal. Lamang ang kasal pala. At lamang din ang may alam. Because Yes. pwede mong ipatupad at i-demand ang inyong mga karapatan kung alam mo kung ano ang pwede mong i-demand. Ay, ang dami pang mga questions naman dito, Attorney Cam, kaya lang hindi ko na masasagot. Sa mga susunod mong pagkakataon, kapag nag-topic ulit tungkol sa family, sasagutin po natin yan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, sa mga taga-Love Radio, General Santos, magandang gabi, maayong gabi. And of course, happy birthday sa iyo, Ate Lily Baradi, dyan sa Poblacion Benavista, Marinduque, and happy birthday din sa iyo, Matt Elag, dahil ngayon ay September 21, commemoration, Attorney Cam, ng 51st anniversary ng Declaration ng Martial Law. Birthday ni Matt Elag, pamangkin ko. Hoy, magandang gabi po. Dos Compañeras. Yan, gawa na, Attorney Cam. Magandang gabi rin po sa mga Agustin family dyan sa Olongapo City, kay Mama Jovita Papawila, kay Nanay Connie Vista, and of course kay Sir Luding Bunggaling, galing kay Leo Bunggaling. Magandang gabi po sa inyo. Yes, and Guillermo Solomon Jr., magandang gabi sa iyo at lahat po ng nanonood dyan sa Benavista, Marinduque, magandang gabi. At bukas po, magbabalik ang Dos Compañeras. Nakakasama po ninyo ngayong gabi ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.